Okay, dito na tayo. Dark and Light Side episode 101. Wow, Wednesday na. Tignan natin saan manggagaling mga problema nyo sa araw na ito. At kung saan din manggagaling at kung paano hanapin ang mga solusyon sa problemang yan. Dito natin matatagpuan yung solusyon. Okay? Okay, tignan natin. Kumusta yung araw nyo? Okay ba? Masalimuot ba? Okay. Unang dahilan ng problema. Ay, 7 of Pentacles agad. Pangalawa, Page of Cups. And pangatlo, Ace of Pentacles. Alam niyo kung bakit ako natawa? Kasi, yung una is 7 of Pentacles. Ibig sabihin, may mga hinihintay ka, may mga inaasahan ka. No? At isa doon sa mga inaasahan nyo, posible yung potensyal, di ba, na pag-ibig. Na potensyal na tao na mamahalin kayo, no? Tatanggapin kayo. At yung iba, naghihintay ng potensyal na tulong, pinansyal, di ba? So, yun na yun. Ito yung posible na problema ninyo kasi 17 ngayon. Kakatapos lang ng 15. At tignan natin dito, anong solusyon? Oy. Oh, diba? Strength. Pangalawa. Ay, judgment. And pangatlo, Ace of Swords. Lahat ng alas lumabas. Okay. Sabi na naman ng solusyon, no, maging matatag ka. So, ibig sabihin, maging matatag ka, maging matapang ka sa pagharap sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng mga bunga ng mga ginawa mo nung nakaraang taon. So, ibig sabihin yan, kung may ginawa kang kabutihan, halimbawa, yung ginawa mong kabutihan sa buong taon ay nasa 20 kilos lang. No? So, ibig sabihin, yung aasahan mong sukli sa taong ito is 20 kilos lang din. Kung yung ginawa mo last 2023 is 80 kilos na kasamaan, then yung judgment mo this year is 80 kilos din na kasamaan. So, I am referring doon sa good and bad karma. Okay? And yung last kasi na baraha is the Ace of Swords, which is the logic and reasoning ng sitwasyon. So ngayon ganito yon. Kung yung inaasahan mo dito is balikan ka ng taong mahal mo, ang sinabi ditong solusyon, maging matatag ka, maging matapang ka sa pagharap at pagtanggap ng judgment. And the judgment is titimbangin ng universe, ng frequency, ng energy natin at ng mga espiritu at ng mga gods kung karapat dapat ba siyang ibalik sa'yo. Kung hindi, ibig sabihin, hindi siya babalik. And then kung financial naman, yung mangyayari doon, titignan din, babalansihin din. And then kung ano yung desisyon, yun na dapat, di ba? Kasi, ito yung punto. Kung gumawa ka ng kabutihan, susuklian ka ng kabutihan. Kung gumawa ka ng kasamaan, susuklian ka ng kasamaan. Kung ikaw ay nagsinungaling, then asahan mo, dadanasin mo din ang matinding pagsisinungaling sa sarili at pagsisinungaling sa ibang tao. Kung ikaw yung tipo ng tao na parang nanira ka ng kapwa mo, di ba? Yung isang piraso ng bond paper na walang laman, clear na bond paper, malinis siya. Tapos, bond paper yon ng kapitbahay mo. Dahil sa ikaw, gusto mo rin magkaroon ng bond paper at wala kang pambili, ninakaw mo, di ba? Pag nakaw mo doon, pinunit-punit mo sa maliliit na piraso. At
pinaghahasik mo sa mga kachismis mo o kachat mo sa ibang tao. Ngayon, yung pinalabas mo doon is sa'yo ang bond paper. Kaya pinamigay mo din at pinamahagi mo, di ba? Nung nalaman, nung totoong may-ari, na ikaw yung nagnakaw ng bond paper niya at kinuwento niya sa ibang tao, siyempre, hindi agad yun maniniwala. Kasi never nilang nakita na hawak ng totoong may-ari yung bond paper. Kasi yung nakita nila is ikaw yung may hawak nun. So, di ba masisira? O, ngayon, ganito lang din yun. Kung sa pag-ibig, isang tao may lihim na minamahal. Nagmamahalan. Dumating ang punto, may isang kontrabida. Ginamit ang kanyang impluwensya, ginamit ang kanyang magulang, mga kapatid, para mapikot ang taong gusto niya. Tapos, nung napikot na niya, siya pa yung nagmamayabang na siya ang legit, di ba? Pero, hindi alam ng karamihan kung gaano kalalim ang pagmamahalan nung ninakawan niya at nang ninakaw niya dito sa taong ito. Siyempre, kapag nangyari na hindi natiis ng isa at nakipagkita sa totoo niyang mahal, ang labas nito kabit. Ang labas nito itong masama. Pero alam mo, ang mali ang nagkalat ng kwento. Ngayon, sa nagkalat ng kwento, paano mo bubuuhin uli ang isang bond paper na malinis at walang gusot kung ito'y pinunit mo na piece by piece at pinamigay sa lahat ng tao? Ganyan pangit ang damage na magagawa ng isang dila sa pagkatao ng isang taong wala namang ginawa sa'yo. 'Di ba? Ganun ang mangyayari sa negosyo, sa pagkakaibigan, no, sa karelasyon, sa lahat ng bagay. Sana nakuha nyo ang punto ko doon na kahit anong gawin mo na kasamaan, no, darating ang punto na kailangan mong ihanda ang sarili mo, maging matatag ka. Dahil kahit gaano katagal, lalabas talaga ang katotohanan. So, dito sa judgment kasi, sinasabi dito, 2 ikot lang, lalabas ang katotohanan. So, ibig sabihin, kung ginamit mo ang magulang mo para mapikot mo siya, at nagkataon na nag-asawa talaga kayo, asahan mo. Paglabas ng mga anak ninyo, lahat yan malalaman ng tao. And by the time na malaman nila yon, wala ka nang magagawa. Kasi that's the logic of reasoning and the way that everything is flown into air. So, ibig sabihin na chismis na, nasabi na lumabas na. So, kung sakali na lumabas yung totoong judgment, lumabas ang katotohanan, mababawi nitong isa ang pagkatao niya. Pero ikaw hindi na. Dahil nakatatak na yun sa lahat na ikaw ang nagsira sa taong ito at sa isa pa. Kasi, wala kang magagawa dyan, literally. Kung sa isang relasyon, yung yung nagkarelasyon lang ang may karapatang magdesisyon kung kanino sila mananatili at sino ang kanilang iiwanan. Wala kang dapat ihingi ng awa, wala kang dapat ihingi ng tawa dun. Kasi yun yung realidad, yun yung consequences ng mga pinagagawa mo noon. So, kung nasasaktan ka ngayon, dahil yan sa choices mo na mali noon.